Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog. Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Ametrain. Pinili ko ang pangalang yan dahil gaya ng batong iyon, ang buhay ko ay paghahalo ng dalawang magkaibang kulay, ng liwanag at dilim, ng saya at ng matinding pagsisisi. Sariwa pa sa alaala ko ang amoy ng Maynila noong mga panahong iyon. Amoy usok, amoy ulan, at amoy ng mga pangarap na pilit isinisiksik sa masisikip na eskinita. Second year college ako noon sa isang universidad sa gitna ng rekto. Alam mo naman doon, Ate J, talamak ang ingay. Pero sa kabila ng ingay ng mga diip at sigawan ng mga nagtitinda, may isang katahimikan sa loob ko na unti-unting binabasag ng isang tao. Siya si Solstice. Unique, di ba? Bagay sa kanya ang pangalan niya dahil siya ang nagsilbing pinakamahabang araw sa buhay ko. Iyong tipong kahit gabi na, parang maliwanag pa rin ang paligid ko basta kasama ko siya. Si Solstice ay hindi lang basta kaklase. Siya ang tipo ng lalaki na tahimik sa isang sulok ng classroom, laging may hawak na sketchpad, at tila may sariling mundong tanging siya lang ang nakakaalam. Nagsimula ang lahat sa isang bakanteng oras. Mainit ang panahon, at dahil sira ang aircon sa room 402, nagpa siya akong pumunta sa dulo ng koridor, sa likod ng lumang laboratory na madalang nang puntahan ng mga estudyante. Doon, may isang maliit na balcony na tanaw ang luma at kinakalawang na bubong ng Quiapo. Akala ko ako lang ang nandoon, pero sa isang sulok, nakaupo si Solstice. Nakasandal siya sa pader, nakapikit, at may suot na earphones. Sa tabi niya, nakabukas ang sketchpad niya. Hindi ko napigilang sumilip. Ang drawing, isang babaeng nakatalikod, nakatingin sa ulan. At ang mas nakakagulat, ang suot ng babae sa drawing ay ang mismong floral na dress na isinuot ko noong nakaraang linggo. Maganda ba? Nagulat ako. Dumilat na pala siya at nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Hindi siya ngumingiti, pero may kakaibang kislap sa mga mata niya na parang hinuhubaran ng kaluluwa ko. Oo. Bakit ako ang iginuhit mo? Tanong ko. Pilit itinatago ang kaba. Hindi ko alam. Siguro dahil sa tuwing nasa loob tayo ng classroom, ikaw lang ang tanging bagay na hindi nagbabago ang kulay kahit anong dilim ng mood ng professor natin. Sagot niya sa isang malalim at baritonong boses. Doon nagsimula ang aming mga taguan. Ang sa likod ng classroom ay naging aming santuwaryo. Doon kami nagpapalitan ng mga kwentong hindi namin masabi sa iba. Nalaman kong galing siya sa isang pamilyang wasak at ako naman, isang probinsya ng pilit na gustong patunayan ang sarili sa magulong lungsod ng Maynila. Habang tumatagal, ang bawat pag-uusap ay nagiging mas malalim. Hindi na lang basta drawing ang pinag-uusapan namin. Pinag-uusapan na namin ang aming mga takot. Isang hapon, habang bumubuhos ang malakas na ulan at ang tanging naririnig ay ang patak nito sa yero, lumapit siya sa akin. Naramdaman ko ang init ng katawan niya sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Ate J, alam kong mali. Alam kong sa mga oras na yon, may hinihintay akong tawag mula sa boyfriend ko sa probinsya. Pero ang presensya ni Solstice ay parang magnet, mapanganib, pero hindi mo kayang tanggihan. Ametrain, bulong niya. Alam mo ba kung bakit sa likod tayo laging nagtatagpo? Umiling ako. Halos hindi makahinga. Dahil sa likod, walang nakakakita, walang humusga,
Sa likod ng classroom na ito, maaari tayong maging kung sino talaga tayo. Kahit panandalian lang. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang gaspang ng palad niya dahil sa mga uling na gamit niya sa pagdodrawing ay naging pamilyar na sa balat ko. Doon, sa pagitan ng mga lumang upuan at alikabok, isang emosyonal na pagkakamali ang nagsimulang mabuo. Isang pagkakamali na alam kong wawasak sa maraming bagay, pero sa sandaling yon, wala akong pakialam. Sa bawat pagpatak ng ulan sa labas ng bintana, tila sumasabay ang tibok ng puso ko sa bilis ng agos ng tubig sa kalsada ng Maynila. Hindi ko magawang iatras ang kamay ko nang masigpitan ni Solstice ang hawak niya. Sa mga sandaling yon, ang lamig ng paligid ay napalitan ng isang klase ng init na hindi ko maipaliwanag. Alam kong may naghihintay sa akin sa probinsya. Isang pangakong binitawan ko bago ako lumuwas para mag-aral. Pero sa harap ni Solstice, ang lahat ng pangakong yon ay tila naging malabong anino. Solstice, hindi ito tama. Bulong ko, bagaman ang katawan ko ay hindi gumagalaw para lumayo. Ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa akin. Tila binabasa ang bawat pag-aalinlangan sa mukha ko. Ang tama at mali, Ametrin, ay mga salitang gawa-gawa lang ng mga taong hindi marunong makaramdam. Tugon niya habang unti-unting inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Dito sa sulok na ito, walang ibang mahalaga kundi ang nararamdaman mo ngayon. Natatakot ka ba sa sasabihin nila? O natatakot ka dahil alam mong totoo ang nararamdaman mo? Hindi ako nakasagot. Paano ko sasabihin sa kanya na ang takot ko ay nanggagaling sa katotohanang masaya ako sa piling niya? Nasa loob ng ilang buwan naming pagtatago sa likod ng classroom na ito, unti-unti kong nakakalimutan ang sarili ko. Ang bawat haplos niya sa aking buhok habang nagbabasa ako ng libro, ang bawat palitan namin ng tawa sa mga biro, niyang siya lang ang nakakaintindi. Lahat iyon ay naging bisyo ko na. Isang hapon, habang ang buong klase ay abala sa isang seminar sa auditorium, naiwan kaming dalawa sa room, 402, para tapusin ang isang project. Pero ang mga kamay namin ay hindi sa kartulina nakatuon. Nakaupo kami sa sahig, sa pagitan ng mga nakasalansang nasirang upuan. Doon, inilabas ni Solstice ang kanyang sketchpad at nagsimulang gumuhit muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang mukha ko ang iginuhit niya. Iginuhit niya ang aming dalawang anino na magkayakap. Bakit anino lang? Tanong ko sa kanya. Dahil ang anino, hindi kailanman naghihiwalay sa katawan. At kahit sa dilim, alam mong nandoon pa rin sila. Naghihintay lang ng kaunting liwanag para muling magpakita. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Kyle, ang boyfriend ko. Nakita ni Solstice ang pangalan sa screen. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging kalmado, naging matalim ang kanyang titig. Hindi niya binitiwan ang sketchpad, pero ramdam ko ang tensyong bumabalot sa kanya. Sasagutin mo ba? Hamon niya. Ang boses niya ay may halong pait na hindi ko inaasahan. Solstice, kailangan ko itong sagutin. Alam mong kailangan o obligasyon? Putol niya sa akin. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa malayo. Iyan ang hirap sa'yo, Amitrin. Gusto mo ng kalayaan pero nakakulong ka pa rin sa mga rehas na ikaw mismo ang gumawa. Nandito ako. Sa harap mo, ibinibigay ang lahat ng atensyong hinahanap mo. Pero ang isip mo ay laging nasa malayo. Doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang emosyonal na pagkakamaling. Ito ay hindi na lang basta simpleng pagkakaibigan na lumabis. Ito ay naging isang laro ng taguan kung saan pareho kaming taya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang braso niya. Malamig ang balat niya. Hindi sa ganon, Solstice. Magulo lang ang lahat. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang isang bagay na matagal ng bahagi ng buhay ko para sa isang bagay na hindi ko alam kung saan papunta. Pag-amin ko, habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kahinaan sa mga mata ng lalaking
Akala ko ay laging matatag. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Huwag mong isipin kung saan papunta. Isipin mo kung nasaan tayo ngayon. Dito, sa likod ng classroom na ito, tayo lang ang may-ari ng oras. Dahan-dahan, inilapat niya ang kanyang noo sa noo ko. Ramdam ko ang hininga niya. Sa mga sandaling iyon, ang ingay ng Maynila sa labas ay tila naglaho. Wala ng kuyapo, wala ng rekto, wala ng kael. Ang tanging natira ay ang amoy ng graphite mula sa kanyang mga lapis at ang tibok ng aming mga puso na tila nagkakaisa sa iisang ritmo. Pero ang katahimikang yon ay panandalian lamang. Isang malakas na kalabog mula sa pinto ng classroom ang nagpabalik sa amin sa realidad. Mabilis kaming lumayo sa isa't isa. Ang pintong laging nakasara ay biglang bumukas. Si Professor De Guzman, ang aming terror na prof, ay nakatayo doon, may dalang mga papel at nakakunot ang noo. Bakit kayo nandito? Hindi ba't dapat ay nasa auditorium ang lahat? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila naghahanap ng anumang senyales ng maling ginagawa. Tinapos lang po namin ang project, sir. Mabilis na sagot ko habang pilit na inaayos ang aking nagulong buhok. Tumingin ang prof kay Solstice, na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanyang sketchpad na tila walang nangyari. Siguraduhin niyo lang, ang paaralang ito ay para sa pag-aaral, hindi para sa kung ano-anong taguan sa sulok. Nang lumabas ang prof, naiwan kaming kapwa-hingal na tila galing sa isang mahabang takbuhan. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi na lang dahil sa muntik na kaming mahuli, kundi dahil sa realization na ang aming santuwaryo ay hindi pala ligtas. Na kahit anong tago namin, ang mundo ay laging gagawa ng paraan para sirain ang kung anong meron kami. Kailangan nating mag-ingat, Solstice, sabi ko ng mahina. Ngumiti siya ng mapait, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang pag-iingat ay para sa mga taong may gustong itago. Ako? Wala na akong balak magtago, Amitrin. Ikaw, hanggang kailan mo balak manatili sa likod? Ang tanong niyang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Pagkatapos ng araw na yon, naging mas mapanganib ang aming bawat pagkikita. Hindi na lang sa loob ng classroom. Nagsimula kaming magkita sa mga madidilim na eskinita sa paligid ng universidad, sa mga rooftop ng mga lumang building sa avenida, at sa mga library na halos wala nang bumibisita. Ngunit habang lumalalim ang aming pagsasama, mas lalong sumisidhi ang selos at pagdududa. Isang gabi, habang naglalakad kami sa ilalim ng rails ng LRT, bigla siyang huminto. May nakita siyang message sa phone ko na hindi ko pa nabubura. Isang I love you mula kay Kael. Mahal mo ba siya? Tanong niya. Ang boses niya ay halos pabulong, pero punong-puno ng puot. Solstice, usapan natin walang selosan, di ba? Alam mo ang sitwasyon ko. Sagot ko, sinusubukang bawiin ang phone ko. Iyon na nga ang problema, ang sitwasyon mo. Pinagmumukha mo akong tanga sa harap ng sarili ko, Amitrin. Akala ko ba iba ito? Akala ko ba dito sa likod? Tayo lang. Sumigaw siya sa gitna ng ingay ng tren na dumadaan sa itaas namin. Ang galit niya ay tila sumasabay sa yanig ng lupa. Hindi ko siya masagot dahil kahit ako, hindi ko na alam kung sino ako kapag hindi ko siya kasama at kung sino ako kapag kausap ko si Kael. Nahahati ang pagkatao ko sa dalawa. Kung gusto mo akong manatili, bitawan mo siya, deklara niya. Isang ultimatum na hindi ko inaasahan. Hindi ko kayang maging pangalawa lang sa isang taong wala naman dito. Kung hindi mo kaya, huwag mo na akong kakausapin muli. Bumalik ka na lang doon sa classroom, maupo ka sa harap, at magpanggap na wala tayong sinimulan sa likod. Tinalikuran niya ako at naglakad palayo, na wala sa karamihan ng mga taong nagmamadaling umuwi. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, umiiyak, habang ang ulan ng Maynila ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa gulo ng aking damdamin. Lumipas ang ilang araw na hindi kami nag-uusap.
Sa loob ng classroom, ang likod ay naging isang malamig at masukal na lugar. Hindi siya tumitingin sa akin, hindi siya lumalapit. Pero sa tuwing magtatama ang aming mga paningin nang hindi sinasadya, nakikita ko ang sakit na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga drawing. Hanggang sa isang gabi, nakatanggap ako ng sulat sa loob ng locker ko. Walang pangalan, pero alam ko ang sulat kamay na yon. Isang maikling mensahe na nagpabilis muli ng tibok ng puso ko. Huling pagkakataon, sa likod ng classroom, 7:00 ng gabi. Kung hindi ka darating, ituturing kong tapos na ang lahat. 7:00 ng gabi. Ang buong unibersidad ay balot na ng katahimikan, maliban sa mangilan-ngilang guwardyang nagpapatrolya sa ibaba. Paakyat ako sa ika-4 na palapag, bawat hakbang ko sa hagdan ay tila may kasamang bigat ng semento. Pagdating ko sa tapat ng room 402, bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok ako at tumuloy sa aming tagpuan. Sa likod ng mga lumang upuan at aparador, nandoon si Solstice, nakatayo sa tabi ng bintana. Walang ilaw, kundi ang sinag ng buwan at ang mga neon na ilaw mula sa mga billboard sa labas. Pagkakita niya sa akin, lumapit siya ng walang salita at niyakap ako ng mahigpit. Isang yakap na tila humihingi ng tawad at nagmamakaawa ng sabay. Akala ko hindi ka na darating. Bulong niya sa leeg ko. Solstice, hindi ko na kaya ang ganito. Pinipili kita, pero natatakot ako sa mawawala sa akin. Pag-amin ko habang humihikbi. Sa gabing iyon, sa likod ng classroom na naging saksi sa aming bawat lihim, isinuko ko ang lahat. Tinawagan ko si Kyle sa harap ni Solstice. Sa gitna ng iyak at panginginig, tinapos ko ang 3 taon naming relasyon. Masakit, Ate Jay. Ang bawat salitang binitawan ko ay tila kutsilyong humahati sa puso ko. Pero kailangan kong gawin para maging totoo sa nararamdaman ko kay Solstice. Matapos ang tawag, akala ko ay magiging payapa na ang lahat. Akala ko ay doon na magsisimula ang aming happily ever after sa gitna ng magulong Maynila. Ngunit ang emosyonal na pagkakamali ay laging may kabayaran. Isang buwan matapos ang gabing iyon, nalaman kong aalis si Solstice. Hindi siya pumasok ng 1 linggo at nang muli kaming magkita sa likod ng classroom, may dala na siyang mga gamit. Ametrine, kailangan kong sumama sa tatay ko sa ibang bansa. Ngayon lang niya ako kinilala at ito lang ang paraan para makaalis ako sa hirap na nararanasan ko rito. Sabi niya habang hindi makatingin sa akin. Paano ako? Iniwan ko ang lahat para sa iyo, Solstice. Pinili kita. Sigaw ko, hindi alintana kung may makarinig sa amin. Iyon ang pagkakamali nating dalawa. Sabi niya nang may luha sa mga mata. Pinili natin ang isa't isa sa maling panahon at sa maling pagkakataon. Ang pag-ibig natin ay nabuhay lang sa dilim, sa likod ng mga classroom. Hindi ito pangliwanag, Ametrine. Iniwan niya sa akin ang kanyang huling sketchpad. Sa huling pahina, nandun ang drawing ko. Hindi na nakatalikod, kundi nakaharap na, nakangiti at may hawak na liwanag. Wala siyang iniwan na address o numero. Nawala siya na parang bula sa gitna ng ingay ng rekto. Ngayon, tuwing dumadaan ako sa harap ng room 402, hindi ko maiwasang mapatingin sa likod. Ang upuang dati naming inuupuan ay puno na ng alikabok at ang amoy ng graphite ay naglaho na. Natutunan ko na ang bawat pagkakamali ay may aral at ang sa amin ni Solstice ay isang paalala na hindi lahat ng nagsisimula sa matinding damdamin ay nakalaan para sa habang buhay. Minsan, may mga taong darating lang para gisingin ang puso mo bago kanila tuluyang iwan sa dilim. At iyan ang kwento ni Ametrine. Isang kwentong punong-puno ng pait, tamis at mga desisyong habang buhay na mag-iiwan ng marka sa kanyang pagkatao. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa paghimay ng mga lihim na tila ba ayaw nang mabuksan. Naway may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Ametrine
na ang bawat desisyon natin sa buhay ay may katapat na pananagutan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga pinakabagong uploads. I-follow at i-like din ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwento at updates. Muli, ako ang inyong Ate Jay, nagpapasalamat at nagpapaalala. Sa likod ng bawat confession, may katotohanang naghihintay na lumitaw. Maraming salamat at hanggang sa muli.